Praise the Lord! Purihin natin ang Panginoon. Sige po. Itaas natin ang dakilang pangalan ng Diyos at pasalamatan po natin siya, no? Well, unang-una po ay binabati ko po yung ating mga panauhin sa umagang ito. Binabati ko yung mga senior citizen, particular na yung mga kapatid na nasa baba at yung mga ilan din panauhin. Binabati ko yung mga kapatid sa Paisawan, Bagak, Bataan na ngayon po ay nagsisimula na rin sila sa kanilang gawain. At doon sa mga nanonood po sa YouTube, no? Magandang umaga sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy kayong manood at makinig ng mga mensahe ng Diyos na maghahatid ng kasiglahan at kalakasan sa inyong mga personal na buhay, no? Welcome po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Welcome po sa lahat ng mga pinagpala. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po ay sumandalig manalangin. Iyuko natin mga ulo at manalangin tayo sa harapan ng Diyos. Panginoon, sa mapagpalang linggo na ito, itinataas ko ang buong church sa iyo bilang pasasalamat sa pag-ibig na nagbibigay liwanag sa buhay namin. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga minamahal, ang mga lumalakad, nakasama ko sa gawain, nagbabahagi ng kagalakan, umaaliw sa mga oras ng kalungkutan, at isinasama ang iyong pag-ibig sa hindi mabilang na mga paraan. Sa pagpasok namin sa panibagong linggo, ingatan mo nga po, Panginoon, at gabayan kami. Ihayag mo, Panginoon, sa iyong mga minamahal na bayan, ang lahat ng iyong kalooban. Maraming salamat po. Ikaw ang pinakatampok sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin muli ang Panginoon. Amen. Natutuwa po akong makita na napakaraming mga kabataan. Ano? Kasi mga kabataan, sila po yung napapariwara. No? Kaya napakagandang pagmasta na makita sila sa loob ng templo ng Diyos. At kabilang sila sa mga kabataan na tinawag ng Diyos, inaayos ng Diyos ang buhay ng mga batang yan. Ano? At yung mga batang yan, mapapahiwalay na rin sa mga batang matitigas ang ulo, mga batang gumagawa ng kasamaan. No, ha? Kaya sana magpatuloy po tayong anyayahan ng mga kabataan at huwag tayong magsawa sapagkat nakasalalay po ang kinabukasan sa kanilang mga kamay. Amen po ba? So, bago tayo magsimula sa ating paksanging umaga, so nais ko po munang anyayahang tumayo ang lahat ng mga may kaarawan sa buwan po ng Pebrero upang ipanalangin sila. Sige po, lahat ng mga may birthday for the whole month of February. Pag-pray natin sila, no? Yan. Yung po mga walang birthday, manatili kayo at makisalo kayo sa prayer na ito, no? Samahan natin sila sa prayer. Kung ano po yung mga wish nyo sa kanila, sabihin nyo sa prayer ninyo, no? Tayo po yung manalangin. Ama, purihin po ang iyong dakilang pangalan, Lord. Nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat kapiling namin ngayon ang mga nagdiriwang na kapatid na may kaarawan sa buwan ng Pebrero. Dalangin ko po, Ama, na patuloy mo silang gabayan, magkaroon sila ng masunuring puso at mga bungang mananatili hanggang sa iyong pagbabalik. Dalangin ko rin po na magkaroon sila ng marami pang mga kaarawan, naway magampanan nila ang mga tungkuling iyong ipinagagawa sa kanila. Pagpalain mo po sila at gamitin silang pagpapala sa templong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Maligayang kaarawan sa inyong lahat. Ngayon po naman ay siyempre panalangin naman natin ang lahat ng mga mag-asawang nagdaraos ng kanilang mga anibersaryo sa buwang ito. Patanda na po ng patanda. Ano ha? Kaya inaanyayahan ko po ang bawat mag-asawa na tumayo upang maipanalangin po sila. Ayun, meron, no? Ayan, marami. Mukhang nakakalimutan ng iba yung kanilang anibersaryo. No, ha? Kaya delay. Ngayon ba yun? Ngayon? Alright. Sige, tayo po ay panalangin natin ang kanilang mga anibersaryo. Muli kami dumudulog sa iyo, Ama, upang pasalamatan ka at upang ipanalangin ang mga mag-asawang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa buong buwan ng Pebrero. Nagpapasalamat po kami sa mga nagdaang araw, nagdaang panahon ng iyong katapatan sa kanilang buong sambahayan.
Patuloy namin dalangin na sumagana nawa sila sa iyong pag-ibig, gabay at kapayapaan. Gamitin mo pong masunurin ang buong sambahayan sa iyong buong kalooban at naway maging pagpapala sila sa templong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo, ang iyong anak na aming Panginoon. Amen. Maligayang anibersaryo po sa mga mag-asawa. Amen. Misa nga natin palakpakan pa, Lord. No? Naninibago siguro kayo sa mga awit natin. No? Alam nyo, mga matatandang awitin na po yung iba yan. Talagang mga hinukay pa yan. Ano ha? At nakaka-bless, no? Kasi makikita mo yung genuine na pagpapasalamat sa Diyos, pag-awi sa Diyos, no? So, mukhang matutugunan natin yung ating plano sa tulong ng Diyos na maabot natin yung tamang bilang at kalaguan sa church na ito ng ating Panginoon. No? Pag-usapan po natin tungkol sa paglago. No? Ano-ano po ba yung mga bagay na lumalago? Marami pong bagay. Tulad po ng damo, yung kabuti, mga bagay na may kaugnayan sa buhay. No? Tulad po ng buhok, kuko, at balbas. No? Hindi mo naman kailangan palaguin yan, lalago na lang yung kusa. No? May mga bagay na maaaring lumago nang walang anumang tulong o from external na karaniwang nangyayari sa ibang mga bagay. Alam niyo, ang paglago po ay nagaganap sa pamamagitan ng tatlong paraan. Lumalago ang mga bagay nito dahil nangyayari ang isa sa tatlong bagay. No? Una, lumalago ito dahil sa likas na katangian ito. Nature niya yun eh. Lalago talaga siya. No? Yun ang wala tayong magagawa. Kahit na wala kang ginagawa sa kanya, lumalago siya. Wala kang kailangan gawin. Hindi mo kailangan alagaan o intindihin pa. No? May ilang mga bagay na kusang lumalago. Halimbawa, nabanggit ko po yung mga damo. No? Lumalago ang mga ito nang walang tulong mula sa atin. May araw, may ulan. No? Kapag hinayaan mo, lalago ito at lalaki. Ganon din ang mga utang. No? Yung mga utang po, no? Ay lumalaki rin. Ang mga buwis, katunayan, wala pa ako narinig na politiko na nangako na babawasan niya ang buwis, kaya ang ilang bagay ay lumalago lamang sa kanilang sarili. No? Ngunit ang ibang bagay naman ay lumalago dahil ito ay nililinang at inaalagaan. No? Kagaya ng halaman, no? Kagaya ng lumalaki po ang halaman kapag ito po ay pinuputulan at binabawasan, pinupungusan. No? Sa ilang mga karanasan, kapag pinuputulan mo ang rose, no, yung puno na rose, o yung mga sanga nito, namumukadkad ito paglipas ng ilang panahon. Masusurprise ka. No? Ang ganda, lumalaki siya, lumalawak po siya. No? Kapag pinutulan mo to, ang tawag po rito ay pruning. No? Pinuprune mo. No? Ang enerhiya ng halaman ay lumalabas para lumago ito. Ang pagpuputol at pagbabawas, pagtitrim at pruning, nagtataguyod po ito ng paglago. No? Nasa paglago tayo ngayon. Ngayon, bigyan natin ng personal na pansin ang tungkol sa paglago naman ng church. No? Ang paglago po, pag sinabi ko pong paglago, meaning spiritual and numerical growth. No? Hindi lamang marami kayo, pero hindi naman lumago spiritually, kundi kalinsabay ng paglago ng bilang, lumalago din po ang ating kaalaman patungkol sa Diyos. No? At para mangyari po ito, gusto kong tutukan ng isang napakahalagang aspeto. Ito ang magtutulak sa atin upang lumago tayo ng tuloy-tuloy sa church. No? Kaya, ang aking pamagat ay go for spiritual maturity. No? Go. There's no stopping. Parang nakita mo yung green light, go na. Kung lalago tayo bilang mga mananampalataya, lalago din ang church. At kung lalago ang church, gayon din tayo. Nakuha nyo? Kasi ito po, it's a circular argument. No? Ito ay nagbibigay tibay sa isa't isa. Kung ikaw at ako ay magiging mature, matutulungan natin ang church na mag-mature din. Una, lalago sa bilang at lalago rin spiritually. No? Natutuwa po ako makita mga bagong muka ng ating panauhin. No? Nakakagalak sa puso kasi natutupad yung utos ng ating Panginoon sa ating mga mananampalataya na abutin ang mga taong ito saan man sila
naroroon. Kaya kung ang church ay lalago at magdadagdag ng iba pang mga ministeryo, lalago ang mga ministeryo. Kaya lang po, may kailangan tayong gawin ayon sa payo ang aklat po ng Hebreo kung gusto nating lumago. No? Basahin nga natin yung aklat ng Hebreo 6:1. Ito po sabi, kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga araling paksa o araling para sa mga may sapat na pangunawa na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. No? Iyan po yung sinasabi, no, sa aklat ng Hebreo. Iwanan ninyo yun. Magpatuloy na kayo, lumago na, huwag niyo pag-usapan yung mga bagay na hindi naman talaga nakapagdadagdag ng kalaguan spiritually sa atin. Sa 2 Pedro 3:18, may sinasabi si Apostol Pedro, ganito po sabi niya, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Tandaan niyo po yan. Magpatuloy, no? Kayong lumago. So there's no stopping. No? There's no stopping. Tuloy-tuloy po yan, tuloy-tuloy. Habang pinapractice natin yung ating pananampalataya, lumalago tayo lalo. At yung mga taong kausap natin, nakakapakinig, ay ganun din. No? Ang bawat isa ay magpapatibay sa isa. Hugasan ng isang kamay, ang isa pang kamay, nagtutulungan, lalago po lahat. No? Sabi po ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 5:11, pakinggan natin. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. No? Magtulungan kayo tulad ng ginagawa niyo ngayon. Sa Efeso 4:7, ito naman sinasabi pa ni Apostol Pablo, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Alam po ba niyo yun? Yung gift, yung kaloob, no? Yung blessing. Ang bawat isa sa atin ay nakatanggap na po. Hindi mo magsisinungaling ang Scripture. Lahat tayo ay nakatanggap na po. No? Ang problema, marahil hindi po tayo aware. Kaya hindi natin nalilinang. Hindi natin napuprune. No? Hindi natin nagugupit-gupitan. Ano ha? Hindi tayo aware. Yun po, kailangan magkaroon tayo ng kamalayan patungkol sa mga bagay nito. Ngunit tandaan natin, yung mga lumalago na basta na lang nangyayari, tulad ng damo, mga utang, mga buwis, ito yung mga hindi natin gusto lumago. No, ha? Samantala, yung paglago naman ay nangangailangan ng maingat na, sabi ko nga, pangangalaga, pagtitiyaga, at paglilinang. You have to nurture it. No? Kailangan alagaan. No? Ang ilan naman para lumago ay nangangailangan ng, siyempre, makirot na pruning. Yun po yun. Nais po ni Apostol Pablo na maunawaan po natin ang tungkol sa usapin ng paglago. Nais siyang makita natin na ang paglago spiritually ng church, kasama yung ating mga personal na kalaguan, ay magkakaugnay. Merong relasyon, merong obligasyon, malapit na relasyon. Para siyang tulad siya ng isang kabayo at karwahe. Alam niyo yung kabayo at yung karwahe, no? Hindi maaaring magkaroon ng isa kung wala yung isa. Tama? So, maliwanag, ang sabi ng Biblia, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob, sabi gano'n. So, we cannot deny it. Lahat, baka sabihin ng iba sa inyo, ba't ako wala akong natanggap na handog mula sa Diyos? Meron po. Hindi lang kayo aware. Meron po yun. Sinabi na lahat binigyan eh. Binigyan. Hindi mo lang alam po ano. Siguro, abala ka sa mga kung ano-anong sa buhay, kaya hindi mo namamalayan. Ano ha? Pero meron po lahat yan. Lahat tayo ay nakatanggap. No? Kaya marahil, alam nila, kaya lang ayaw magkaroon ng pananagutan. Yung iba naman, ayaw ng commitment. Kunyari, hindi niya alam. On denial siya, no? Ha? Halimbawa, yung mga marunong sumayaw, tinitipon po ng Diyos at pinagsasama-sama, kaya nagkaroon ng dance ministry. Amen po ba? Kita niyo, may dance ministry. Noong isang gabi, nakita ko, ang dami ng mga kandidatong sumasama pa ng mga kabataan sa dance ministry. Para ano? Para luwalhatiin ang Diyos. Para parangalan ang Diyos. And that's very good. No? Ano pa? Yun naman mga marunong kumanta, tinitipon din niya, kaya nagkaroon ng music ministry. Nakita niyo po yun? Bakit? Kasi willing silang gamitin ang mga kaloob na ibinigay sa kanila ng Panginoon
at hindi nila itinatago o ikinahihiya. Kaya hindi sila makita sa state na hiya, ikinahihiya nila minsan. No? Mali po yun. Galing po kay Lord yan. Parangalan natin si Lord na nagbigay niyan. Gagamitin ko to. Binigay ni Lord to para makita nila ang kaluwalhatian ng Diyos na nagbigay sa akin ng kaloob nito. Alam ba niyo yun? Ganun po yun. Kaya huwag natin ikahiya at huwag natin itatago po yan. No, ha? Ganito po sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 4:11-16. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro. Ang tanong ko bakit? Bakit? Verse 12. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Bakit po? Ano po ang layunin nito? Hanggang makamtan natin ang isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. No? Tinatalakay po nito yung spiritual na kaloob at ang mga kahalagang maging malago tayo. Kailangan tayo maging mapagmahal. United Christians, no ha? Ang ilang tao ay pinagkalooban po niya ng kaloob, ng pagtuturo, pangangaral at marami pa pong iba, no? Napakahalaga po nito at sa kalusugan ng mga Kristiyano, no? Kaya kailangan gamitin ang mga kaloob na bigay ng Diyos upang maging pakinabang. Ano sabi sa verse 16? Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang mga Kristiyano marunong magbasa At pagka binasa naman natin, naiintindihan natin. Ang problema, minsan po yung application. Minsan yun nga Kaya nga kagaya ng kaloob. Kaya ayaw niya ipakita yung pagkanta, pagsayaw, natatakot siya sa obligasyon. Kasi pagka tinalaga mo sarili mo sa isang ministeryo, habang buhay na po yan. Pero umuunlad po yan. Maring malipat ka sa ibang ministeryo na mas mataas pa. Ganun po yan, ano? Pero dapat gamitin natin ang mga kaloob na yan. No? So, let's go to Roman number 1. The goal of the Christian life. Ano nga ba ang layunin ng buhay Kristiyano? Letter A, be conformed into the image of Christ. Yan yung binasa natin talata kanina. No? Sabi rito sa Efeso 4:15, ito po ang sabi niya, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, ano sabi? Tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Yun po ang pupuntahan natin. That is the goal of the Christian life. No? Hindi tayo mananatiling tagalupa lamang na parang kaisipan puro lupa, puro material. No? Hinahangad natin yung layunin ng Diyos na lumago tayo sa Kristiyanong pamumuhay at maging katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. No? So the goal of the Christian life is to conform into the image of Christ and as a result, to share in God's rule on the earth to the glory of God. That is our purpose. Mahalaga po yan. So hindi lamang tayo kumakain, natutulog, nagtatrabaho, kain, tulog, trabaho. No. Meron tayong goal. No? Akala kasi ng mga tao sa panahon natin ay wala, yung nag-uunhan, yung trabaho, no? Pagkain. No? Hindi lang po yan. No? Mahalaga yung makasunod tayo at makatulad tayo ng ating Panginoon.
Isa sa mga unang aral na matututunan natin tungkol sa paglago ay ang pangangailangan po ng isang matibay na layunin. Kailangan matibay yan. No? Ang paglago ay nangangailangan ng masinop na layunin na kailangan nating tutukan. Kailangan po ang focus sa goal na ito. Kung palalaguin mo ang isang bagay para makamtan lang ito, hindi mo maabot ang iyong layunin. Mahalaga makita natin yung pinakarurok ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Ano ba talaga ang purpose ni Lord? Bakit ba tayo nasa mundo? No? Now, the point of our Christian life, as I've said, is to glorify God and enjoy Him forever. Sino sa inyo nag-i-enjoy kasama ang Panginoon? Di ba? Amen? And we learn to do that by growing in our faith, which is the continual process of sanctification. Hindi tayo pinanganak lang dito pagkatapos, tapos na. No? Yung iba, ganun lang, no? Nag-aral, tapos nakagraduate, no? Nakakita ng jowa, nagpakasal na, mamaya may baby na. Wala na po yan eh. May baby na, mamaya lumaki na yung baby niya, lumaki, kagaya niya, nag-asawa, mamaya lola na siya o lolo na siya. Wala ang purpose ang buhay, nakita niyo yun? Parang ano, parang kang bakterya. Parang hindi tao. Naintindihan niyo ba yun? Hindi yun ang purpose eh, yung ganun. Sinabi kasi ni Lord, magparami kami. Ganun ba? Kaya pala, nagparami sila. Wala akong purpose, no? Again, we are not bacteria. We are human beings. We are created by God Himself. No? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ang gumawa sa inyo? Sino ba naniniwala galing siya sa Tiyonggo? Meron bang lahi ng Tiyonggo rito? Wala pong ganon. Alam mo yung science, minsan, ang dami pong kasinungalingan ang siyensya at ngayon nadidiscover na ng marami, no? Na maraming kamalian ng siyensya. No, nung araw pinasusubalian nila yung kasaysayan. Sila Nehru, wala raw yun, yung mga nasa Bible na yan. O ngayon, nakukuha na nila yung mga coins. Di ba? Andun yung mukha ni Darius, andun yung mukha ng... No? Kaya yung science, pero mo, nagsimula daw doon sa Tiyonggo, lumaki hanggang naging parang tapos naging tao. Paano nangyari? May nakita na ba kayong Tiyonggo naging tao? Laki naman, tatanda na natin, lolokohin pa tayo. Hindi po totoo yun. We were created by God. No? We are human. Hindi tayo pwedeng Tiyonggo, ano ba yan? Iba po yun, animal po yun eh. No? So, sino po sa atin ang nakakakilala ng bonsai? Ano ba yung bonsai? Baka karate yun, Ano ba yun? Ano bonsai? Sino sa atin nakakita na ng bonsai? Taas ang kamay. Iba talagang hindi pa bonsai. No? Katakataka. Hindi pa nakakita ng bonsai, no? So, okay. Ito po ay isang uri o pamamaraan ng pagtatanim sa Japanese gardening. Okay, ha? Sangkot dito yung mga nabanggit ko kanina. No? Pinuputol nito ang mga sanga upang maging katangi-tangi po ito para maging perfectong miniature. Nakita niyo, yung bonsai po, yung punong maliit, nakala mo, akasya na, ba't ang liit? No, ha? Yun po yun, no? Pinuputol ang mga sanga, no? Ganun po yun, no? At hindi ba tayo nagtataka kung bakit ginawa ng mga Hapon ito tungkol sa, ito pong art na ito ng bonsai, no? No? Ginawa nila ang bonsai kasi napakaliit po ng espasyo ng kanilang lupa, no? Sa pamamagitan ng miniature ng mga punong kahoy, maaari na po sila magkaroon ng hardin kahit na sa isang maliit na espasyo lamang. Kaya mapapansin mo sa mga tahanan ng mga Hapon sa Japan, nakikita natin ito pagka ginugal natin, yung mga sa loob ng bahay may bonsai sila, na ganda, no? Para mga, alam mo, mga punong kahoy na, para nakakita ka ng punong mangga na ang laki-laki, di ba? Ang laki, yabong. Pinaliit. Ginawang miniature. Bonsai po ang tawag doon. No, ha? Ngayon, ang mahalagang bagay na dapat nating malaman ay, ang puno po ng bonsai ay hindi lamang isang maliit na puno. Katunayan, iisipin natin na dahil maliit ito, hindi matured. Hindi po. Katunayan, matured na po ang mga ito sa pamamagitan ng patuloy na paghubog at pagbabawas ng mga bahagi nito
sa pamamagitan ng pruning. Inaalagaan po yun. No, ha? So, hanggang sa maabot nila, yung layunin na maging isang matured na specimen na kung tawagin ay bonsai. No? Mahal po yan kung bibili kayo. No? Pero, napansin nyo ba, ang paglago nito ay sa pamamagitan po ng pagpuputol-putol, yung pruning. No? Nakamtan nila ang layunin sa kung ano ang dapat nilang maging dahil may isang taong natyaga at nangangalaga sa kanila. No? Ipinakiusap po ni Apostol Pablo na kailangan nating mithiin ito sa ating spiritual na buhay. Kailangan nating mithiin ito sa ating spiritual na buhay. No? Hindi para mabonsai, para maging bonsai. Hindi po para kundi, para maging matured. No? At ang layunin ito ay para po sa atin lahat. Sabi po niya yan sa Efeso 4:13. Para ano daw? Para hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nakita niyo po? Ang layuning ito ang siyang pamantayan at hindi na dapat bumaba pa ito. Gawin natin standard yan. Hindi na dapat bumaba dyan. So, kailangan maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Pag pinakinggan mo, parang ang hirap niyan, Pastor. Paano yan? Mahirap po talaga yan. Pero alam niyo, lalago ang Kristiyano habang siya patuloy na nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos, nananalangin, at ipinahayag yung kanyang pananampalatayang tinanggap sa mga tao. Diyan ka mag-uumpisang lumigo. Pag hindi ka lumabas ng bahay mo at nagsasarili ka lamang, magko-confine ka lamang sa bahay, hindi ka talaga lalago. We need to practice reading, praying, and preaching. Kailangan po yun. No? Kaya naman, itinataas ko sa inyo ngayong umaga ang simpleng tanong. Meron ka bang layuning lumago sa iyong spiritual life? Gusto mo ba lumago? Anong uri ng pagkatao ang gusto mong maging ilang buwan mula ngayon? After a year, let's say after 5 years or after 10 years, ano ang gusto mong maging? So, 1 taon mula ngayon, 5 taon mula ngayon, o 10 taon mula ngayon, gusto mo bang lumago o mas komportable kang manatili at masiyahan na lamang sa iyong kalagayan ngayon? Di ba? Bahura ka. No? Walang nangyari sa buhay mo. No? Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi at the age of 42, nakakilala ako sa Panginoon. Kasi wala pong late kung tutuusin eh. Kasi yung mga bata, naiingit ako, ang babatan lang, kilala nila si Jesus. Ako po hindi pa eh. Although, nasa Catholic kami, pero wala po akong idea. Alam ko si Christ, pinanganak yan doon sa sa Sabsaban. Memoryado ko po yan. Pero wala akong personal na relasyon sa kakilala kong ito. No? Nagpapasalamat ako, nakita ko yung mga kabataan ngayon na sa kanilang murang edad, sana dito sila, maging masinop sila sa church na ito, patuloy silang dumalo, at makikita nila kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanila mula ngayon, 5 taon pagkatapos. No? Yun po yun. Kaya nga ako si Apostol Pedro ay may payo doon sa mga hindi pa malago spiritually. Yung mga hindi pa malago. Yung matagal nang uma-attend dito pero wala, hindi lumago, wala. Walang lago, walang pagbunga. May sinasabi si Apostol Pedro sa unang Pedro 2:2-3. Ano sabi niya? Etong dapat. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Nakita niyo po yun? Manabik daw sa dalisay na gatas. Hindi po literal yun. Panabikan mo yung gawain ng Panginoon. No? Manalangin. Magbasa ng salita ng Biblia sa Biblia. At puntahan mo yung mga tao. Lumabas ka ng tahanan at maglaan ka ng panahon para sa mga taong ito. Akayin mo sila. Dahil nasa church ka akayin mo sila. Kung barkada mo itong mga kaibigan mo to, yayain mo sila. Bakit pagkakalokohan? Pwede. Bakit pagka mabuti, hindi pwede? Di ba? Mas mabuti yon. Akayin mo yung mga barkada mo, mga kaibigan mo, at makikilala nila ang Panginoong Yesus na magdadala sa kanila sa magandang kinabukasan at sa buhay na walang hanggan. Doon po yun. No? No?
Yun ang purpose nun. Yun ang purpose. And one day, pasasalamatan ka. Sabihin sa inyo, kapatid, ako, thank you. Alam mo, kung di tayo naging magkaibigan, siguro, hindi ko nakilala ang Panginoon. Totoo po yan. Totoo po yan. Naalala ko po ang isang kapatid, no? Maraming taon na po nakakalipas. Pakinggan nyo to. Mahilig siya sa musical instrument. Particular na sa keyboard, yung organ. No? Pinayuhan ko siya na mag-set ng goal kung gusto niyang matutong tumugtog sa keyboard. At dahil nga po sa mga regular na paalala, sumunod siya. Nagpasya siyang mag-aral tumugtog sa murang edad. No? May mga taong ginamit din upang matuto siya. So maraming taon pa lumipas, minsan nakita ko nakaupo siya at tumutugtog sa keyboard. Nakita ko siya. Pumipili ng mga simpleng himig, kaya tinanong ko siya kung kailan siya tutugtog sa church. Nakita ko na nahihirapan siya sa ginagawa niyang pag-aaral. No? Hindi naman kasi madali ang ginagawa na pagsasanay. Hindi madali yun eh. Yung pagsasanay para lumago ka sa larangan ng pagtugtog. You know what? Growth is often painful, but if you have a goal, you tolerate the pain, you find the mark, then you can go. Yan ang mga sikreto ng isang nagsisikap na lumago. O ano po nangyari? Dahil sa kanyang pagkakilala at pananatili kay Jesus, nagsikap siyang mabuti upang magamit niya ang kaloob na talento ng Diyos sa kanya. Kaya, patuloy siyang nag-iensayo. And you know what? Ang lahat ng mga pagtitiyaga na ito ay nagbunga naman at hindi sinayang ng kapatid ang blessing na ito, kaya siya ay ginawang head ng music ministry sa church ngayon. Hindi naman siya pinanganak na marunong tumugtog eh. Eh ngayon, siya na ang music ministry head. Kasi nagtiyaga, nag-aral. No? Ganun po yung kalaguan na hinahanap ng Diyos sa atin. Commitment. Hindi yung tumutugtog ka lang para makilala ka lang, para hindi. What you offer to God, you're offering everything. Everything. Wala naman tayo kasing pagmamay-ari. Sa katawan natin, wala tayo niyan. Wala tayo niyan. No? So hanggang ngayon, ay patuloy po ako naghahanap ng mga kapatid na may mga talento mula sa Diyos upang akayin sila sa iba't ibang ministeryo. Pag nakakita ko ng mga teenager na bata, ano ginagawa niyo? Kaya ngayon, dumami na po yung mga kabataan na nasa may dance ministry. Noong Huwebes, nakita ko sila, ang dami. Pangkat-pangkat na po sila. Aba, kagabi, nung nagpa-practice ang music ministry, nakatambay naman yung mga kabataan lalaki at babae dyan na nag-iintay at alam niyo, yung sa hawak ang gitara, nagpa-practice, sinasabayan yung kanta. Itong mga batang ito, isang araw gagamitin sila ng Diyos for God's glory. No? Nakakatuwa eh. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Colosas 2, sa 1-7, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Yun na po yung karapat-dapat na paraan. Ano pa? Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Lahat po yan. Ilang tao nang nag-commit dito sa may projector, yung nagpo-project every Sunday. 4 na babae ang ginamit ng Diyos dito. Kilala niyo kung sino sila. Isang araw, maring malipat sila ng ibang ministeryo, mapapalitan sila ng mga bagong kabataan, gagawin din yung mga ginawa nila bilang panimulang gawain. Ganun po eh. Kaya ang buhay mo mayroong purpose eh. Hindi pwedeng parang wala lang. Hindi pwedeng pagdating mo sa church parang wala lang. Hanap ka lang ng magandang upuan. No? Yung malapit sa ventilador. Diba? Hindi po ganon. Ang mithiin natin ay makapasok doon sa buong kalooban ng Diyos. No? At nakikita ko ngayon yan. Mukhang nagsisimula na po tayo at sa tingin ko kung di natin lulubayan to, walang patid to every Sunday. May mga bagong kaluluwa. Purihin natin ang Panginoon.
Ang layunin ng church ay bigyan tayo ng pagkakataong magtakda rin ng ating sariling layunin. Purpose, no? Gaya ng sinabi noong nakarang mensahe, last week, no? Ang focus ay ang kaalaman sa anak ng Diyos ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So, magiging mahirap at hindi madali para sa atin ang makarating doon. I understand that. No? Ngunit tandaan lamang natin na kung lalago tayo bilang mga mananampalataya, lalago din ang buong church. Ito ang focus na dapat nating tutukan. No? Maganda yung nangyayari ngayon. Nakita ko po, nagbabatian kayo. Nagmo-morning devotion tayo kanina. No? Napakagandang pagmasdan. Ang mga tao ay busy sa gawain ng Panginoon. No? Nakaka-bless po siya. Nakaka-bless. Nung kumakanta tayo kanina, nawawala po ang boses ko kasi alam niyo, parang nalulunod ko po yung letra sa sobrang, nabibless ako masyado. No? So may sinasabi rin po ang aklat ng awit at tiyak na makaka-relate kayo dito. No? Basahin natin. Pakinggan niyo kung ano nangyayari sa mga awit 92:12-14. Sabi niya, tulad ng palmera, alam niyo yung palmera, lalagyan ng halaman. Yung palm tree na nakalagay sa ano. Tulad ng palmera, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Cedar ang kagaya. Yung cedar, matibay na punong kahoy po yan. No? Ang nakapagtatayo lang ng bahay niyan yung mayaman, yung cedar. No, ha? Kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. No? Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Kasi naka-attach kay Lord. Alam niyo yun, nakakabit sa Panginoon. Pag humiwalay ka, mamamatay ka. Kailangan nakakabit. Subukan mo, kumuha ka ng sanga. Magandang puno, lagutin mo isa sanga doon, ihiwalay mo. Patay po yun. Hindi na mabubuhay yun. Kaya tayo dapat lagi tayong ganun. Naka-akibat sa Diyos, laging nakasanga. Tayo ang mga sanga, kaya yung dahon mo hindi matutuyo, hindi malalanta. Kita niyo yan? No? Hindi naman sikreto yan eh. Hindi naman mahirap intindihin yan eh. Lalo kung nakakadalo ko sa mga gawain ng Panginoon kagaya nito, matututunan mo, ganun pala yan ha. Ngayon ko lang narinig yan ha. Parang yung unang-unang matenda ko ng Evangelism Crusade, yung 1 John 1:9, ang gulat ko talaga, sabi ko, meron palang ganun Bible. Nakakagulat po kasi yung palang mga salitang ito na maririnig mo ang magbibigay buhay sa iyo. No? Yun lang po natandaan ko, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Sabi ko, totoo ba ito? Ba't ngayon ko lang narinig ito? Nakita niyo po yun? Dito sa church, makakapakinig ka ng mga kamukha nito. No? Aklat ng mga awit, na magbibigay ng inspirasyon sa iyo at for the first time, naintindihan mo. No? Di ba? Ganun po yun. Now, let's continue. Punta tayo sa second part. Equipping the saints. No? Letter A, tools for equipping the saints. Now, listen here. The overall mission for every Christian leader is to equip the saints for the work of the ministry. That's absolute. No? Kabilang dito ang pagsasanay sa mga mananampalataya tulad ng ginagawa natin ngayon na maglingkod sa Diyos dito sa lupa. Pansinin na ang mga pagsasanay na ito ay hindi puro academic, no? Kundi mariing binibigyan diin ang pagsasanay. But there's something else about growth, brethren. Not only do we need to have a worthy goal, but we need to have the right equipment. Kahit saan ka magpunta, mountaineering, camping, etc., you need the right equipment. No? Kailangan po ito. Kung gusto natin lumago, mangangailangan tayo ng mga wastong kagamitan para sa paglago. Ang ilan dyan ay tinalakay na natin matagal na panahon. Kung ano ang gusto nating maging ay hindi sapat, kailangan natin pagsamahin ang mga kagamitan na gagawa ng mga bagay na imposible. Ang mga kagamitang tinutukoy ko ay ang panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at ang masipag na pangangaral ng kanyang salita
sa mga napapahamak. Pag hindi mo pinractice yan, wala. Yan ang kasangkapan na kailangan mo. Magbasa ka ng Biblia, manalangin ka, ipahayag mo o ipangaral mo ang salita ng Diyos at abutin mo yung mga taong araw-araw ay napapahamak. Kita niyo? Yun po yun. Ano po sabi ni Apostol Pablo sa Efesos 5:1-2? Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Yun ang ginawa niya eh. Di ba? Hindi naman siya pagdating, nung siya'y Diyos na maging tao, hindi naman siya namasyal eh. Sa lupa eh. Hindi naman nagparty lang eh. Di ba? Anong ginawa niya? Ginawa niya yung tungkulin na ipinagagawa sa kanya ng kanyang ama. Oh? Kaya ang sabi rito ni Apostol Pablo, mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kita niyo yun? Ang ganda ganun pala ang purpose ng life. Oh. Hindi ko alam yan. Di ba? Ngayon, maiisip-isip mo habang nagbabasa ka ng Bible. Hindi ko alam to. Brother ka, tagal na natin sa mundo, hindi natin alam ito. Kasi hindi ka nagbabasa. Hindi ka naman umaaten ng church eh. Ngayon nagsimula ka ng umaten, maraming bagay na, dati, ang tawag ko dyan karunungan. Nag-a-add up yung karunungan. Weekly, nagdadagdag ng karunungan sa mga tao. No? Kasi patuloy silang dumadalo. Pag hindi ka wala ka sa church, wala ka matututunan. No? Nasanlibutan kasi hindi mo naman kailangan mag-aral eh. Di ba? Sa church kailangan maten ka at makipag-fellowship ka. Nga pala, paalala ko, pagkatapos ng gawain natin, huwag kayong nag-uunahan. Hindi porke sinabi kong go, go na. No? Go for maturity. No? Mag-fellowship kayo. Marami kayong matututunan sa araw na to. Maraming bubuksan na magagandang pag-aaral ang Panginoon sa church nito simula po sa araw na ito. Huwag kayong nagmamadali. Talaga niyo yung araw ng linggo, kay Lord na lang. No? Kahapon naman, nandun ako sa makalawa, doon kay Ngayon, linggo, kay Lord na yan. Hindi naman uubusin ang oras mo yan eh. No? Huwag kayong mag-uunahan pag-uwi. Dapat pala nakakandado pintura ito eh. Para may marshal ka ron, may pulis sa kanto. No? Saan pupunta? Ha? Gusto mo mabagaan siya? Diba? Palagi ko susunod lahat ng member. No? Wala silang magagawa eh. 2 pulis na malalaking katawan na medyo, laging mukhang galit lagi, gano'n. Saan ka pupunta? Pasok sa loob, balik. Lagi ka magsasagayan hanggang 12:00, hindi makababa. Wala na pala yung pulis. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig, sabing gano'n. No? Kailangan nating unawain at sundin ang sinasabi ng salita bilang mabangong alay at handog sa Diyos, ang wika. Di ba? Ang isa pang kawili-wiling bagay tungkol sa mga kagamitan para sa espiritual na paglago ay, karamihan sa mga ito ay bigay ng Diyos sa church. Yes, God-given po yan. No? Hindi ito isang bagay na kailangan nating hanapin. Sa halip ay, kailangan ipadalangin upang makamtan natin. Ibinigay ito ng Diyos sa church. Ganito sinabi ni Apostol Pablo para maintindihan natin. Efeso 4:7, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Paano mo pasusubalian yan? Sige nga, pwede ba sabihin na hindi ako kasali dyan? Lahat tayo may talent. Lahat ng talent. Hindi mo alam, marunong ka mag-drawing. Hindi mo alam, marunong ka kumanta. Marunong ka magsayaw. Di ba? Hindi mo alam na magaling ka pala mag-isip. Ang galing mo magpayo. Marunong ka. Hindi mo, talent lahat yan eh. Wala naman po kasing taong ipinanganak na ganyan eh. Yung iba acquired. Yung iba naman through, lahat po yan. No? Yung nga, bigay ng Diyos, niregalo ng Diyos. Meron pa sa Efeso 4:11-13. Ano sabi? Ulitin natin ito. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Yun. Tapos na po yun. Ang iba na may mga propeta, wala na po yun. Ang iba ebangelista, buhay pa yan. At ang mga iba'y pastor at guro, existing. Kita nyo na? Ang 5 kaloob na binanggit ni Apostol Pablo ay mahalaga sa paglilingkod. No? Upang magbigay ng kasangkapan sa mga banal
na maglingkod sa iba ring mga banal. At sa iba pa, sa labas ng church, kung bakit ang katawan ni Kristo ay itinatag. Verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Kita niyo? Ang iglesia. Bakit po? Bakit? Para ano? Hanggang makamta natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ibig sabihin, blessing po ito. Ibinigay ng Diyos ang kaloob na ito sa church hanggang sa makamta natin ang isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Ang galing. No? Kung seseryosohin po natin na lumago, sa palay ko, makabubuting huwag nating itago ang kaloob na ito ng Diyos sa church. Gamitin po natin yan. Gamitin natin na sa gayon ay maparangalan ang banal na pangalan ng Diyos. Use it for God's glory. Don't keep it. No? Nakakatuwa, mga bata ngayon, nag-forward na sila. Ha? Yan, maganda ang nangyayari yan. Alam niyo, pag ang mga kabataan nasa church, mga magulang wala kay sakit ng ulo. Kasi yung mga batang yan, guided ng Panginoon. Babantayan sila ng Panginoon, aalagaan sila ng Panginoon. Wala kayong worry. Pero pag andun sila sa looban, nakakalat lang yan dyan, kahit gabi na, andun pa sa kalsada, wala po mangyayari yan. Sakit po ng ulo ng mga magulang yan. Kaya kayo mismo humimok sa mga anak ninyo. Kayo mismo magdala ng mga anak ninyo sa church. At dito, sinabi ko nga po sa inyo, malaki po ang magiging kinabukasan ng mga batang yan. Unang-una, magkakaroon ng takot sa Diyos yan. Hindi gagawa ng ano yan. Makikilala niyo. No? Alam ba nyo, last time, no, nag-upload, nung i-upload natin, no, yung ating, nag-upload tayo sa FB, tandaan nyo na parang yun ang iba, di ba? Nag-upload tayo sa FB, yung tungkol sa mga paghahandog na ginawa natin sa taunang salubong noong 31st ng December. Naalala nyo yun? Tatapos lang, no? Yung salubong na ginawa natin, di ba? Oh. Napanood po ng kaibigan ko ang pagtatanggal ng charts at ang comment po niya ay nagatid ng galak sa puso ko. Alam nyo, sabi niya, Pastor, meron pala kayong mga members sa church na multi-talented. Wow, multi-talented daw. Meron pala kayong mga members sa church na multi-talented. Ang gandang pagmasdan habang nagpe-perform sila. Lalo na yung mga munting kamay. Ang galing, sabing ganon, no? At halatang kaloob ng Diyos at kahangangang ginagamit ito sa church. Sabi niya, ang wish niya, sana magkaroon din kami ng ganong mga talento. Tingnan niyo, nakita ng kaibigan ko, no? Ito pong nangyayaring ginagawa ng Diyos sa church natin at nagulat siya. No? Alam niya na binigyan ng talent ng Diyos ang church na ito at ginagamit yung talent na yan. Kaya ang wish niya, sana magkaroon din kami ng gano'ng mga talento. Amen? Huwag natin pabayaan yung mga talentong yan and let us praise God for that. Amen? No? Ang sagot ko sa kanya, sa kaibigan ko, salamat sa Diyos. Sabi ko, salamat sa Diyos. No? Kaya dapat natin talikuran ang pag-aalala tungkol sa kung ano ang wala sa atin. Sa halip, gamitin natin ang anumang nasa atin na. Marami na. Magugulat kayo, hindi nyo napapansin yung mga nagsiserve sa church natin, ang dami na. Hindi nyo lang napapansin yan eh. Sila yung ang mga trabaho to hindi masyadong hayag. Pero kaya nagpa-function ang church dahil sa mga taong to. Dahil ginagamit nila yung mga talent nila. No? Napakaganda. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kailangang gamitin upang ihanda sa paglilingkod sa lahat ng mga banal. Para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. No? Nais kong hikayatin ang bawat kapatid, no? Yung bawat kapatid, no? Nais ko pong hikayatin na tumanggap ng regalo mula sa Diyos. Sino ka man, no? Nakaupo ka ngayong umaga, sino ka man, kung mahilig kang kumanta, mahilig kang sumayaw, manguna sa pamamahayag ng salita ng Diyos, sana magamit niya ang kaloob sa iyo ng Diyos. Sana gamitin ka. No? Hindi ka dadali ng Diyos sa church na ito kung wala siyang ipapagawa sa iyo. Wala akong tambay sa church. No? Yung tambay sa looban lang yon.
Sa church, wala pong tambay. Isipin mo, tanong mo sa sarili mo, tambay ba ako? Baka tambay ka. Tanong mo sa sarili mo, ngayon mismo mag-isip ka, tambay ba ako? Sabi ni Pastor, may tambay eh. Isipin mo. Kasi kung tambay ka lang, ibig sabihin, hindi ka nagagamit ng Diyos. Yun ba ang gusto mo? Ayaw mo bang makasama ang Panginoon sa gawain? Hindi ka ba na-excite? Di ba? Ang sarap. Sinong gusto mong kasama? Tagalooban? Di ba? Ngayon, makakapag-isip-isip ka na, no? Sana magamit mo ang kaloob ng Diyos nito, no? Kaya, gamitin ninyo ang mga kaloob na ipinagkaloob sa inyo. Huwag itago o ikahiya ito. Dinala tayo ng Diyos dito para gamitin ang mga ito upang magamit sa ministeryo sa church na ito. At kung hindi natin gagamitin ang mga kaloob na ito, ang katawan ni Kristo ay mabibigo sa layuning lumago. Mag-i-stop ang growth niyan. Manghihina at mamamatay. Ang pinakamatalinong church, no? Ano ba yun? Ang pinakamatalinong church ay ang church na sumusunod sa Panginoon. Ayon sa pagkakaintindi ko, kapag ang isang miyembro ay nakadama ng tawag na gamitin ang kanyang talento, tatayo siya, sasamba siya, at sasabihin niya, Lord, thank you. Ano kaya ang bibigay sa akin ng Panginoon? Ano kaya nasa akin yan? Saliksikin po ninyo, mga kapatid. No? Narinig mo ba ang tawag ng Panginoon sa isang ministeryo? Nakarinig ka na ba ng tawag? O ikaw ba'y inaanyahan ng Panginoon sa isang ministeryo? Aba, kumilos ka. Huwag mo sayangin yung calling na yan. No? Nung tawagin po ako ng Panginoon sa pagpapastor, ayoko po. Bakit? Kasi takot ako sa responsibility. May negosyo ako, businessman ako nung time na yun eh. Siyempre, mahirap po, may conflict kasi. Sabi ko, naghahanap buhay ka, may pera. Tapos maglilingkod ka sa Panginoon, magiging pastor ka, teka muna. Meron pong conflict of interest. No? Kaya ayoko. Pero isang araw talagang hindi ka na nakaiwas kahit anong gawin mo. At hindi ko naman pinagsisihan. Pinasasalamatan ko ang Panginoon dahil sa aking maliit na kakayanan, ay ginagamit naman niya ako. No? Salamat po sa Panginoon. So, maaari tayong matuto mula rito. Kunin ang mga kagamitan at gamitin ito. Damahin ang mga regalong kaloob ng Diyos. Ihayag ang mga ito at gamitin sa pagbuo ng katawan. Don't wait to be discovered. Andito ka na eh. No? Baka iniintay mo pa, makita ka ng isang anong tawag doon, yung mga scout. Talent scout. Baka iniintay mo yung, sana may talent scout na dumaan. Uy, kapatid, alam ko meron kang kaloob. Huwag na po natin hintayin yan. Don't wait to be discovered. Nandito ka na eh. Gamitin mo na yan. No? Habang sinasabi kong gamitin mo to, gusto ko nag-e-echo to sa tenga mo. Gamitin mo to, ito. Huwag kang tamad. Sumama ka na. Di ba? Sana, ganyan, habang tutulog ka, hindi ka makatulog. Bukas, suko ka na. Suko na. Lord, maglilingkod na ako. Amen? Di ba? Sino po ang gusto maglingkod sa Panginoon? Hindi, gusto ko mga kamay. Mga kamay. 2 hands, 1 heart. May mga lihim pa eh, sabi ni Isa. Walang ganyan. Pagka-serve, taas na kamay, walang no? Sabi po sa 1 Corinthians 13, 11 to 12, tingnan niyo, sabi ni Apostle Paul, noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon ako'y meron ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Yan po yun. Ngunit darating ang araw na harapan natin makikilala ang Diyos. Bahagya lamang ang nilalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Nakita niyo po yun? Hindi talaga mabibigla ka na darating yung time talaga riyan. Parang prutas yan, mahihinog din yan. Ang ingatan mo, mabulok. Hindi pinitas. No? Nagbubunga nga tayo. Ang problema yung bunga na bubulok. No? Sayang. Gamitin. No?
Ilang linggo na po nakakalipas, kinausap ko po ang ilang kabataan na, yun nga, meron silang willing spirit. Ganda, no? Willing spirit, no? Nagkaroon ng pagkakataong makita ang interes ng mga kabataan ito na mapabilang sa ministeryo. Marami sa kanila nagsabi sa akin kung ano ang gusto nilang gawin. So may gusto sumali sa dance ministry, mayroon namang interesado sa musical instruments, at mayroon namang nagnanais mapabilang sa music ministry. Maganda po yan. Pero marami pa pong ministry, no? Hindi lang naman yan, no? Gusto kong tiyakin sa inyo na sumusulong na po tayo ngayong first quarter. Nakita nyo naman ngayong umaga, no? Ha? Kumikilos na rin ang mga kapatid sa pag-aanyaya sa mga nasa labas ng church. Kitang-kitang ebidensya. Pinalalahanan ko rin ang bawat care group tungkol sa mga gawain nila sa aming nakaraang pulong. Higit pang mga pulong ang nakaset up para sa darating na mga araw. Tiyak natatawagan ko ng pansin ang mga kapatid na gamitin ang mga kaloob na ibinigay sa kanila ng Panginoon. No? So, kung kaya, no, sumama ang mga kapatid, yung mga walang ginagawa, sumama po kayo sa mga gawain. No? Katulad ng ginagawa ng mga kabataan ngayon. Sumama na po sila sapagkat nakikita nila ang kaloob na regalo ng church, ng Panginoon sa kanila. No? Mangyaring tanggapin ang mga kaloob na ibinigay ng Diyos para sa inyong sariling paglago at gayon din sa church. May sinasabi pa rin dito si Apostol Pablo sa Filipos chapter 1 verse 6. Ang sabi niya, natitiyak ko ang mga mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Isa Kristo. Yan o. Pagbalik ng Panginoon, wala pong nakatambay sa church. Ina-expect natin na darating siya. Aware tayo regularly because we committed ourselves to morning devotion, to the Bible studies, no? Wednesday discipleship training, no? Prayer meeting on Friday, and lahat ng mga activity during Saturday, pati mga naglilinis ng mga upuan, yung mga inupuan nyo, meron pong grupo. May committee na humahawak niyan at kumikilos po sila kaya yung mga upuan natin malinis. No? Lahat po yan kumikilos na. Kaya nakaka-bless po na makita yung church na ganyan. No? Now, so nakahanda na ba tayong harapin ang bagong panahon? Nakahanda na ba tayo? February pa lang ngayon. So meron pa tayong 1 month. Mahigit. No, ha? So, if we grow as persons, then the church will grow too. And the church grows, then we will grow as persons. Puntahan natin yung last. No? Roman number 3, success in Christ. Yan, no? Mula sa pananaw ng Panginoon, ang tagumpay ay nangangahulugan ng paglakad natin sa kanyang daan. Ang Biblia po ay nagtatanong sa Deuteronomio 10:12-13. Ang sabi, Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang niyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Kita nyo na yon? Paglingkuran ng buong puso't kaluluwa at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Ang ganda, no? Ang linaw po niyan. No? Ulitin nga natin yun, verse 12. Sabi niya, ina-address niya ang Israel. Ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya, igalang niyo siya. Sundin ang kanyang mga utos. Ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Nakita niyo po yung requirements, whole heart, whole soul. Tapos sabi niya, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Yun po ang hinihingi niya. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Hindi siya nag-profit from us. Sinabi niya to para sa kapakinabangan natin. Para sa pakinabang ng church. Pakinabang ng bawat individual. Kaya ang bawat isa ay kailangan magtiwala sa Panginoon at sumunod. Kung tayo ay lalago, ang church ay lalago din. At kung palalaguin natin ang church, palalaguin tayo ng church. Pare-pareho po yun. Walang maghihiwalay yan. No? Kaya nga, ulitin ko, Kawikaan 16:3, patibayin natin to.
Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. All purposes. Ipagkatiwala mo, hindi po tayo ang bida rito. Si Lord ang starring dito. We just obey God and everything becomes new. Sa church natin, magtataka kayo, ganyan na pala tayo kalayo ngayon. Kita niyo po? Susunod ka lang. Naniniwala ba kayo na nais ng Diyos na lumago ang church na ito? Di ba? Kung di ka naniniwala, hindi talaga lalago yan. No? Ano pa sabi? Ito, makinig kayo. Mga awit, 1. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Makinig yung mga kabataan, ha? Yung mga, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. No? Meron pa, Efeso 4:15. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos ng katulad ni Kristo na siyang ulo niyang lahat. Andiyan na po yung guide eh. Tinuturo na tayo dyan kung anong dapat natin gawin. So dapat tayong lumago sa lahat ng paraan kay Kristo. Wala tayong pagpipilian dito. Kailangan talagang lumago. Ha? Ito pa, isa. I-internalize nyo po ito. Tandaan nyo ito. 2 Corinthians 9:10-11. Pakinggan nyo. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Perfect po yan. Ano sabi sa 11? Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Tingnan niyo yung sikreto ng Panginoon. Tingnan niyo po ito. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Pupunuin ka ng Diyos, alam mo, ang purpose ng Diyos, punuin ka, pasaganain ka, yung pala para din makatulong ka sa iba, para yung mga taong tinutulungan, makikilala nila ang Diyos at mapapasalamatan nila yung Diyos. At bunga nito, pupurihin nila ang Diyos. Nakita niyo ba yan? Ang galing ng Panginoon. Ha? So huwag kang magtaka kung ba't ka sumasagana. Kaya ka sumasagana dahil gusto kang gamitin ng Diyos. Di ba? Mula sa iyo, nakakatulong ka ng mga taong kapuspalad. Hindi lang po pera, hindi lang po gamit, hindi lang po kasangkapan. Yung mahalagang salita na nagmumula sa Diyos, ang ibinabahagi natin sa kanila, bunga nito nakakilala sila sa Diyos. Yun, hindi mo kayang tapatan ng pera yan eh. Nakita niyo? So, ano ang kakailanganin natin para tayo ay maging isang malagong church? Tandaan natin ngayon kung ano ang mga narinig natin kanina at noong nakaraang linggo. May 3 paraan kung saan nagaganap ang paglago. Ang ilang paglago ay nangyayari ayon sa kalikasan, gaya ng sinabi ko kanina. Ang ilang mga bagay, tulad ng utang, damo, at buwis na hindi natin gusto, ay lalagong kusa. Ayaw natin ang ganong uri ng paglago. Kapag hindi natin hinangad na lumago sa mga bagong larangan, hinahayaan nating lumago ang damo ng puot, ng pagtatangi, hinala at tensyon. Ito po ang mamamayani. Ngunit ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo natin lahat. Pag hindi mo ginamit kasi yan, wala eh. No? Hindi natin hahayaang tumubo ang mga damong ito. Tandaan din natin, ang paglago ay magaganap sa church dahil nililinang tayo ng Diyos, pinapakain at inaalagaan niya. Ang paglago ay nagaganap sa isang church kapag ginamit ng mga kapatid ang mga kaloob sa kanila ng Diyos. Makakamtan nila ang tulong ng Diyos at magtatagumpay sila. Kailangan nating manatili sa focus sa puno na naghatid ng buhay. Huwag tayong humiwalay sa gawain ng Panginoon. Lagi tayong visible, nakikita sa church. No? Huwag yung parang pagdating sa church para mga bisita. Wala na pong bisita sa tahanan ng Diyos. No, ha? Huwag kayong lalayo, huwag kayong hihiwalay. 1:15. Anong sabi niya? Anong sabi ni Jesus?
Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ano? Hindi na secret yan. No? Pag hiwalay ka, wala na mangyayari. No, ha? So, ang pinakamaganda, pinakamabunga at pinakakasiyasiyang buhay ay nagmumula lamang sa pananatili natin sa ating Panginoon. No? Sana nakikita niyo kung ano na po ang nangyayari sa church. Marami na po nababago. Unti-unti na po, tulad ng makikita mo ngayon. No? Nagbubuo tayo ng mga di pangkaraniwang pag-aaral para sa mga young people, sa mga tatay ay nagpapalakas. Ang mga tatay ay nagpapalakas spiritually. Ang mga batang nasa ilalim ng pangangalaga ng mga guro ay aktibo sa mga gawaing magpapalawak sa kanilang kamulatan. No? Ang templo po, ang Lord's Temple ay mananatiling bukas araw-araw mula umaga hanggang gabi at maaari tayong pumunta para manalangin at magmuni-muni. Gamitin natin ang templo habang kinakausap natin ang Panginoon sa ating mga pangangailangan, mga hinaing at pasasalamat. Mabuting gamitin natin ang templo lalo na kung kakausapin natin ang Diyos tungkol sa napili nating ministeryo sa ating personal calling. Nakikita ba natin ang potensyal na pinalalago natin ang ating sarili at ang church bilang sambahayan ng Diyos? Yung church ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos na totoo, laging may tao ang church na yan. Pero hindi nila alam kung sino yung Diyos nila. Tayo, kilala natin ang Diyos. Kaya, pwede kayong pumunta sa church. Gusto ko nang makita yung mga, di ba? Pumunta ka sa may, saan ba yun? Baklaran. May mga tao nagkukumit doon sa prayer, 7 weeks, 1 month, di ba? Ba't sa Christian wala nagkukumit sa prayer, no? Sabado lang. Hapon pa. Ano ba yan? Oh, get nyo? Araw-araw, wala kang ginagawa. Punta ka ng church. Maraming upuan dito, mamili ka na lang. Gusto mo plastic, gusto mo, ano? Gusto mo, nakaupo ka lang dyan. Tumawag ka sa pangalan ng Panginoon. Sabi mo kung ano mga kailangan mo. Ayun nga mga taong hindi nakakilala sa Diyos, ang sipag magsimba eh. Tapos yun naman mga nakakilala. Di ba? Prayer, Biyernes, Sabado lang, ano? Biyernes, saka Sabado. Marami pong darating pa, mga kapatid. Sa pinakamabilis sa paraan habang inuhubog natin ang ministeryo. Ayoko na ng yung mga, lalo na yung mga kapatid na palaging sinusubok ng Diyos. Sino po ito suki ng pagsubok? Masama yan pagkasuki ka ng pagsubok. Linggo-linggo na lang may pagsubok. Ano ba yan? Ha? Makinig kayo mabuti, ha? Noong linggo may pagsubok ka. Ngayong araw may pagsubok ka na naman. May problema po tayo dyan, no? Baka hindi mo pagsubok yan. Pero yung mga talaga sinusubok, iba yun. No? Yung mga taga sinusubok, meron po sinasabi ang Panginoon, ang salita ng Diyos, tungkol sa mga taong tunay na sinusubok. Basahin natin sa Tiago 1, 2 hanggang 4. Ayan. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo naharap sa sari-saring pagsubok. Yan, ha? Genuine yan. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ang pagtitiis ang gawa nito upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Maganda yan. Sinusubo ka ng Diyos. No? At sinasanay ka para makapagtiis. Pero dapat genuine. No? Kasi kung sinusubok ka, sabi mo, pero nasa kasalanan ka, hindi mo pagsubok yun. Gawad sala yun. No? Wala akong pagsubok. Ang pagsubok yung bang nasa ministry ka, you're trying your best, and yet, parang alam mo, parang ang daming nakaharang na mga bato sa daanan mo. Yun ang mga pagsubok. Yun ang dapat mong pagtitiisan. Kasi nadadapa ka, yung tuhod mo nagdudugo, no? May pagtitiisan ka. Pero kung kasalanan niyang ginagawa mo, hindi mo pagsubok yan. Lahat ng mga bagay na kailangan natin gawin sa church ay nangangailangan ng salapi. Ang sino mang magsabi na the best thing in life are free, obviously never tried to run a church. No? It's going to cost us, brothers. And that's where the pain of growth comes in.
Kailangan natin yan. No? So, may mga nagsabi sa akin na marami sa ating mga kapatid ang hindi matapat na nagbibigay sa church. Meron daw hindi nagbibigay. Dahil hindi naman daw talaga kailangan ng church ang salapi. May ilang umamin na hindi sila nagbibigay ng ikapo dahil hindi talaga nila naunawaan ang pagbibigay ng ikapo. Alam niyo yung tithes and offering, bakit ganun? Pagka magbibigay ka ng pera, parang ang hirap mo maintindihan. No? Ano ba yung tithes and offering? Hanggang ngayon, parang bobo, hindi niya maintindihan. Di ba? Kasi pag ayaw mo magbigay, magtatanong ka talaga. No? Kailangan ba talaga yung tithes and offering? Di ba lumantipan lang yun? No? Paano nga ba yun? No? Ang tagal na po tinuturo ng church na ito kung paano ang pag-iikapo, paano magbigay ng handog sa Diyos. No? Tapos ikaw naman, hindi mo pa alam. Di ba? Pero pag ibabagay, alam naman, ano? Alam niya. Well, pass na natin yan. Baka naman meron namang di makatulog. No? Tandaan natin, ang tunay na paglago ay nagmumula sa kirot o pruning. Kung ang church ay nasasaktan, yun ang magpapalago sa kanya. At kung sasaktan at puputulin natin ang ating kagustuhan, lalago ang sarili natin at lalago rin ang church. So kung nakahanda na tayo ng pagbabago sa taong ito, maganda tayo para lumago. Gaano man kahirap ito, basta lumago tayo. Magagaskas kayo, magdudugo kayo, it's okay. No? Huwag lang yung nagdudugo sa kasalanan. Amen? Purihin nga natin ang Panginoon. Minutes na lang po. Matatapos na tayo. Sabi yung mga gate, isarado na, ha? Okay. Nagagalak po ba tayo na yung mga invite natin dumating? Sino po nakapag-invite? Taas ang kamay. Uy, ba dumami na ang kamay ngayon, ha? Alright, ha? Noong nakaraan, parang 3 lang, no? Ngayon, marami-rami na. Siguro next week, mas lalo tayo na dami. Huwag ko kayo mag-alala. Pagka nag-overflow tayo, meron second service. No? Huwag mag-alala. No? Pastor, para saan yung second service? Para sa mga latecomers. Para sa mga inaantok. Yeah. Okay? Gagawin kasi natin sa yung mga attendant second service, para sila gising, huwag mo bigyan ng ventilador. Yan mo pinagpapawisan sila. No? Joke lang po yun, joke lang. No? Minsan pa natin ibigay sa Diyos ang lahat ng kaluguran. Amen? Tayo po ay manatiling nakatayo. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, marami nga pong salamat, Panginoon, sa iyong banal na pag-ibig, Panginoon. Salamat nga dahil sa kabila ng pagiging makakasalanan namin, Panginoon, ay patuloy mo kami, Panginoong, inaaruga, inaalagaan, at hindi pinababayaan. Panginoon, salamat po na sa araw-araw kami po ay patuloy na sinasamahan nyo sa aming mga gawain, sa aming mga pagtatrabaho, sa loob ng tahanan o sa labas man, Panginoon. Patuloy na nandoon ka araw-araw sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya nga, Ama, palagi kaming nagpapasalamat, palagi naming itinataas ang aming mga pangangailangan sa iyo, Panginoon. Palagi naming hinihingi ang mga katugunan, Panginoon, ng aming mga pangangailangan sa iyo, Panginoon. Hindi kami nahiyang lumapit anytime, Panginoon. Alam namin, Lord, na patuloy mo kaming sasamahan, patuloy mo kaming aarugain, at sasamahan lagi, Panginoon. Salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa unang linggo ng buwan ng Pebrero. Salamat sa patuloy na pagtaas ng bilang ng iyong mga anak sa loob ng templong ito. Sa umagang ito, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan.
Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ng Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman at ang lahat ng pinagpala ay malakas na sumigaw ng Amen. Amen. Purihin natin ang Diyos, magbatian tayo sa isa't isa.